Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matututukan sa 2025 national budget ang lahat ng mahalagang proyekto ng pamahalaan. Kaugnay naman sa pondo ng PhilHealth, nangako rin ng Pangulo na hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth sa lahat ng miyembro nito. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Yes, Alan, tiniyak nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapipirmahan ang panukalang pambansang budget bago matapos ang taon. Yan ang tiniyak ng Pangulo kasabay ng naon siyang pagpirma sana bukas ng General Appropriations Bill. Ayon sa Pangulo, kailangan pa kasing pag-aralan itong mabuti lalo't ang natitira na lamang sa ngayon ay ang veto power ng Chief Executive matapos na lumusot ang 2025 national budget sa Kongreso. Kaya giit niya, susuriin nilang mabuti ito bago tuluyang pirmahan. So I cannot give you a date because it will take as long as it will take. But I want to be very, very sure that the budget for 2025 is directed at the important projects that we have prioritized, number one. And secondly, that there is a stronger safeguards on the spending for the different projects. Kaya baka mag-assess na naman tayo ng mga project na pinasok na sa insertion. Because yung insertion na ginawa ay hindi naman kasama yun sa budget request. So, ano ngayon yung mga yan? Kung talaga bang kailangan, baka yung iba hindi naman kailangan pwedeng i-defer. Sa usapin naman ng budget ng PhilHealth, iginiit ng Pangulo na bagaman walang inilaang subsidy para sa korporasyon sa susunod na taon, tiniyak ng Pangulo na hindi maaapektuhan ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Samantala, Alan, pinangunahan kanina ng Pangulo ang change of command ng Philippine Air Force kung saan inilipat na ang liderato ng PAF mula sa pamumuno ni retired PAF Commanding General Lieutenant General Stephen Pareño tungo sa bago nitong pinuno ang bagong talagang PAF Commanding General na si Lieutenant General Arthur Cordura. Dito pinuri ng Pangulo ang mga napagtagumpayan ng PAF sa ilalim ng liderato ni Pareño at hinimok ang institusyon na patuloy na mahusay na gampanan ang mandato nito lalo na sa depensa ng bansa. These times call for vigilance and for resolve. There is no room for complacency, for any pause in our efforts to risk compromising the safety and welfare of the Filipino people. We must ensure that the continued modernization of our armed forces remains a priority, empowering us to protect the ideals that define our nation. Alan, matapos naman ang kanyang aktibidad dito sa Villamor Air Base ay may dalawa pang aktibidad ang Pangulo mamayang hapon sa Palasyo ng Malacanang. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.